Tila nagising ang mga Duterte supporters sa Cebu matapos ang panawagan ng hakbang ng maisog sa pamamagitan ng social media post na makiisa sa People's Caravan sa Sugbo. Narito ang balita ni Aileen Navarro. Naisipabot ng mga Subuanon sa pangunguna ng hakbang ng Maisog Cebu ang kanilang matinding pagtutol sa ginagawang impeachment laban kay VP Sara Duterte sa pamamagitan ng isang People's Caravan. Alas 5 ng madaling araw nitong Pebrero 16 ay nag-umpisa nang magsidatingan ang mga Duterte supporters sa iba't ibang designated pick-up points sa Mandaue City para sa People's Caravan bilang pagtutol sa pagpapa-impeach kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. We are having a People's Caravan, Cebu People's Caravan. Although ang hakbang ng Maisog Cebu core team are the ones somehow taking an active participation in this, we can really call this a People's Caravan, a true People's Caravan. Dahil this came about not through the promptings or the urgings of any political force, pero talaga sa mga GC-GC lang ng mga pro-Duterte supporters and those na nadismaya dahil dun sa fast-tracking ng impeachment complaint na kung ano-ano na lang excuse na ririnig natin from congressmen who are supposed to be learned and dapat sila yung may alam sa batas and they cannot just say no na we had no choice. Sa mga tarpuling ikanabit sa bawat sasakyan, naisiparating ng mga Sugbuanon ang kanilang hinagpis sa mga salitang No to Silent Martial Law, God Save the Philippines, We support the brave 38, and we are not Filipinos for nothing. Lahat ng mga linyang ito nagsilabasan sa social media dahil umano sa matinding panggigipit ng Marcos administration sa mga Duterte at kaalyado nito. Matatandaan, noong nakaraang eleksyon mula sa halos 3 milyong bumoto sa Cebu o 86.7% turnout votes, nasa 1.8 million votes ang nakuha ni VP Sara Duterte mula sa mga Sugbuanon na siyang pinakamataas sa lahat ng tumakbong national candidates noon. Naisiparating ng mga Sugbuanon na nakiisa sa People's Caravan na tila nakalimot si Bongbong Marcos na kaya siya ibinoto ng mga Pilipino ay dahil sa kanyang ipinangakong ipagpapatuloy ang nasimulan ng Duterte administration. Subalit, kabaliktaran ng kanyang ginagawa. Ang dating niligawan na si Inday Sara Duterte panahon ng eleksyon ay siya nang tinitira at ginigipit ngayon. Kaya naman, sa ikinasang People's Caravan dito sa Cebu na pinangunahan ng core group ng hakbang ng Maisog, nagsilabasa na ang mga supporters ng Vice Presidente na nakamasid lamang sa mga kaganapan ngayon sa bansa. Tulad na lamang ni Atty. Macdo Castañares na mula pa sa Bohol ay nagdungo sa Cebu upang makiisa sa sigaw ng mga Sugbuanon na protektahan si VP Sara Duterte. I'm joining the People's Caravan for Change, particularly organized by Maisog Cebu, in order to make our voices be heard. Kaya sa pagkakaroon, we're looking at the impeachment of VP Sara Inday Duterte. I believe we need to make a stand and we need to protect VP Inday Sara Duterte from the impeachment of the House of Representatives. I also believe that the impeachment process has been railroaded. Si Nanay Juanita naman ng taga Lapu-Lapu City ay tila galit na sa mga pangyayari ngayon sa bansa. I am from Kalawisan, Lapu-Lapu City, Cebu. Ni-support mi ani among kausa, among panikamot nga dili madayon ang impeachment ni VP Sara kay dili makatarunganon ang ilang gibuhat sa among mahal nga VP. At ang chairman at founder ng libo-libong Duterte Riders sa buong bansa na si Moises, awang-awa na sa kalagayan ngayon ng Pilipinas. Luoy na kayo ang Pilipinas, luoy na kayo ang ato ang nasod. So, dili pwede nga dita mo tingog ganing ato ang paninguha na dili ma-impeach Inday Sara. Kung sa may pasabot nila sa impeachment Inday Sara, gusto nila na impeach Inday Sara kay dili nakadagan sa 2028. Pero panikamutan nato nga dili gyud ma-impeach Inday Sara kay tinguha sa katawhan sa tibuok Pilipinas nga Duterte ang lingkod 2028. Umabot sa 300 motorcycle riders at 200 private vehicles
ang tumugon sa panawagang People's Caravan na ipinost lang ng Maisog Cebu Core Group sa social media. Alas 7 ng umaga nang umpisahang ikutin ng mga Duterte supporters ang rutang Mandawi City, Consolacion, Liloan, pabalik ng Cebu City, Talisay City at nagtapos ito 1:00 ng hapon sa Mandawi City. Sa bawat madatna na ordinaryong Subuanon, makikita sa kani-kanilang reaksyon ang pakikiisa at panawagang suportahan at protektahan si VP Inday Sara Duterte. Kauna-unahan ang pagtatagpong ito ngayong taon ng mga Duterte supporters sa Cebu. Tulad ng karamihan, iisa lang ang tono ng kanilang hiling sa taong bayan. Ang panawagan na mo karong eleksyon, atong iboto ang PDP Laban, Team Suka, kanang ilang bagsak BBM, bagsak ang Pulboronic. Team Suka ta, Team Suka. Mao na atong dapat butuhan aron mo balik ang Pilipinas pagkasigla. Mas safe ang atong mga kabatanunan. Mas safe ang atong mga anak gikan nag-eskwela. Maglakaw sa kalsada nga wala nay lugos. Wala nay rape, wala nay tulis. Wala nay panglabnot sa mga cellphone, mga bag. Atong ibalik ang mga Duterte. Akong panawagan sa tanang Pilipino karon sa panghitabo, kinahanglan nga mutingog ug mubarog aron sa pagprotektar ni VP Inday Sara Duterte batok sa iyang impeachment. Atong nakita ang rampant nga korupsyon bisan asa. Atong nakita po nato ang pag-railroad sa process sa impeachment ni VP Sara, gisensayon na nila og pirma. So atong giauhag ang kadaghanan nga kinahanglan mo barog, mutingog. Kinahanglan po nato suportahan ang mga kandidato ni President Rodrigo Duterte aron maprotektaran gyud si VP Inday Sara. Kaya mahitabo kung mawa si VP Inday Sara, magunsa naman ta. Obviously, our lawmakers have failed us. The executive branch of government, I don't know what they are doing. Crime is on the rise. Kung dili na to i-take back atong country, who will? Balik ta ani sa dark ages. I-overtake ka na baya ta sa laing nasod. Pero kita na lang siguro mo'y mahabilin. No? Nga, ingani niya. Naamay mga anak. If not for us, for our children and our grandchildren na lang. Dili na magunahon na og kanang unsay mahitabo nato. Better to stay safe, better to stay silent. Magsigira sa taghilom-hilom, sama ra na sa ning sugot ta nga ang atong mahal sa kinabuhi, matangtangan og mga katungod. Mura namang yun ni martial law. Nilinaw naman ng convener ng Hakbang ng Maisog Cebu na si June Abines na hindi ito ang unang People's Caravan dahil tinitiyak niyang masusundan pa ito ng mas malaking pagtitipon ng sambayanang Pilipino. Ang Cebu People's Caravan very successful. Kung nakita ninyo unsa kadaghan ang nihanhe, dili pa na mao, daghan pa'y nabilin kay sa traffic. So karon nagkahius ang Cebuano, first time pa ni sa Tibok Pilipinas naghimog karaban. Walay sakto nga organization, gitawag nga People's Caravan through social media. Karon nakita ninyo nga daghan ang nagpakanaban ng Cebuano, anda mo anhe magpa-inate para mapabati sa Tibok Pilipinas o Tibok Kalibutan nga angay natang mo lihok, angay natang mo aksyon. Dili naigo ang mga pulong. Kung kinahanglan maghungpong kita sa dalan atong himuon para pukaon ang natulog ng mga Pilipino. Labi na ang atong mga sinaligan nga military o mga pulis. Sir, mga ma'am, mga sir, atong protektahan ang Pilipinas. Yes. Kay ato ning nasod, wa na tayo lain nasod. Yes. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News, Cebu.